So guys, dito tayo ngayon sa MIAS 2026. May nakita tayong sobrang kakaibang sasakyan. Ito yata nakikita ko na bumabanking na 120 yung speed. Tapos 900 horsepower. Silipin natin ngayong araw itong pinakabago ng GWM Tank 700H i4Z. Tara! Yo, so kasama natin ngayon, sir. Anong name niyo, sir? Vincent Marquez. I am the Product and Marketing Director ng GWM Philippines. So sir, may mga ilan lang ako katanungan dito kasi nag-caught siya ng attention ko. Yes, Sobrang yes. laki niya sa personal, no? Very big. Over 5 meters yung overall na haba niya. Yung gulong pa lang, tingnan nyo, 22. 22. For the design, sir, napaka-elegante ng design niya. Pero somehow may familiarity yung design niya. Napaka-appealing niya sa akin. Parang may certain taste talaga na magugustuhan to. Eh no, tingnan nyo yung kanyang pinaka-front face. So we have LED lamp. It's actually a laser headlamp. This one is parang obsidian grill, parang very black chrome. Yung laser headlamp niya kaya mag-project ng hanggang 260 meters or 600 feet. Sobrang layo. So stock to stock, sir. Di Stock yan, stock yan. Wala tayong ginalaw dyan. Wala tayong ginalaw. Pati yung pinaka-bumper nyo, laki yung massive. Meron ba tayong fog lamp, sir? Yes. Actually, sa sobrang ano ng ilaw natin, hindi na natin kailangan Okay, ito na rin. Okay. Dahil ang layo na ng distance nung kaya niyang visibility. First of all, sir, may nakita ko muna, may nakasalpak. So ano ba to, sir? Hybrid po ba ito o full electric? This is a plug-in hybrid powered by a 2-liter turbocharged gasoline engine with an electric motor sa harap and an electric motor sa likod. And then a very big battery, a 59 kilowatt battery in the middle. What that does is it allows this to achieve over 1,100 kilometers of range, almost 1.2. Tapos yung EV battery niya, 200 kilometers na halos 190. Ilang horsepower siya, sir? Ready ba kayo para dito? 865 horsepower. 865. 1,195 Newton meters of torque. Grabe. So, ibig sabihin, sports car level yung performance. 0 to 100 kilometers in 5.5 seconds. Wow, grabe. Di ba? So- Pero, habang nangyayari lahat yon, napaka-komportable pa rin ng pakiramdam mo sa loob. The interior is very plush, very first class. Meron tayong recline, meron tayong seat massage and ventilation. Meron tayong drop-down na monitor. 26 ang speakers natin with complete surround sound. Hanggang sa bubong may speaker siya. Ganon Hanggang kalupit. sa bubong, may speaker. Hanggang sa bubong. Parang Dolby Atmos yung kanyang system. Para So, sa bang likod. masubukan yung massage seats? Sige nga, sir. Yes, yung ating control dahil medyo passenger-oriented siya para pang-boss talaga, no? Massage. Gumagalaw na sa likod ko. Una sa lahat. Ventilation, controlled from this touchscreen sa second row. Yung music mo, yung rear infotainment, kung mapapansin natin, pag-drop down siya dyan. And then, ang magaling pa dyan, try natin test yung audio kung kaya natin habang naka-off yung sasakyan. So, alam niyo yung ginagamit sa sinihan na pang-test ng yeah. audio? Ganyan to. Dolby. Dolby Ayun, Atmos. ano, So, yung pang-test sa sinihan to, ah. So yung headrest mo may speaker, yung bubong may mga speaker din sa likod. Meron dito, kumpleto siya sa surround sound. Ayan, surround. On natin yung mga aircon. Pwede nyo rin i-on galing dito yung air conditioning mo. So very plush yung interior niya, very comfortable, pero it's still very capable. So hindi lang mataas yung power, it also has 4-wheel drive modes. Yung suspension natin ay air suspension, so pwede siyang bumaba kapag nasa highway ka. Pero pag mataas na ground clearance yung kailangan mo, mga sand, mud, rocks, no, kaya niya ring umangat. Front and rear wheel deflux tayo, may 4 low mode. So pag medyo seryoso na yung off-roading na kailangan mo, kayang-kaya pa rin niya. In terms of safety, meron tayong LiDAR system. So yung LiDAR na yun, minamap niya yung nasa paligid, kaya niya technically mag-drive ng kusa, mag-isa. Siguro yung may kakulangan na lang ang full self-driving Pilipinas, hindi kaya talaga. Napuputol yung mga linya natin ng puti eh. Oo, At saka maraming kamote. Anything else you'd like to learn? Yes. Okay, may stepboard siya lumalabas pag binubuksan, no? Yes. Wow. Ito, sir, meron ba tong fridge? Yes. Meron Freezer talaga yan. Pwede Ay, kang oo maglagay nga. dyan ng, yan, tara mo, Ang malamig. hotdog. Pero pwede mo rin siyang gamiting heater, pwede mo siyang gamiting ref. Depende sa'yo kung Depende sa'yo kung ano yung need mo. May sunroof tayo, guys. Yes. So, ano to, tatawag to ng tulong kapag ka na-aksidente ka? Yes, pwede yan. Meron siyang call switch ng SOS, although hindi pa natin medyo na-function locally yan dahil kailangan niya ng local network. Okay. Chinese spec pa rin kasi itong sasakyan na to. Although, mabuti na lang, English na siya kahit papaano. So, available na ba to, sir, ngayon sa atin? Currently, ito yung interesting, kaka-release lang ng price nitong sasakyan na to sa China. Hindi pa siya binibenta anywhere else in the world. Ito yung unang pagkakataon na nakikita ng public tong kotse na to. Okay. So, napaka-fortunate natin sa Pilipinas na nandito na siya. Kung
kung merong mga interested, ang price range na tinitingnan natin dito is about 6 to 6.5 million pesos. Pero yung features na nakikita natin, nakikita mo naman, sulit na sulit. Ano? Features na nakikita natin, pang mga sasakyan nakatumbas ng 25 to 30 million na siya. Number one. Kung meron tayong mga interested na customers, pwede silang mag-place ng non-refundable na down payment for it kasi pasasadya natin para sa kanila talaga. Okay. So, kulay ng loob, kulay ng labas, anong talaga? specs gusto nila. Pwede nating ma-specify yun. Kailangan lang talaga na makapag-place sila ng order. And then, siguro mga 45 to 60 days na waiting time. Mabilis na rin yun, ha? Yes. Given the fact, pwede pang ipa-custom kung anong kulay, Yes, yes. etc. Papaspec natin. Kasi talagang yung mga customers na makaka-afford ng ganitong luxury, syempre gusto nila i-personalize. Yes. Ayaw nila ng katulad sila ng maraming mga nakikita nila sa Exactly. daan. Gusto nila ibang-iba talaga. Hence, yung color natin very unique. Anong tawag dun sa color na to, sir? Sa sobrang bago niya, medyo hindi pa nga kami masyadong Oo. sure. Basta light blue. Basta light blue siya. Isa sa mga signature ano nga niya yan. Talagang pag nakita mo, ito talagang high 4Z lang ang make. Yun yung, sir, yung parang may napanood ako na vlog. So, capable din to ng ganun, di ba? Yung 120 kph, tapos nagko-cornering, medyo mga banking. Sa totoo lang, para sa atin dalawa, no, hindi natin sure kung kailan natin magagamit yung umatras ng 120 ang takbo. Pero, syempre, kung influential person ka, tapos may mga masasamang loob, binahabol ka at kailangan ng defensive maneuvers, importante yung May mga kakayanan ganun. siya. So, it's a very capable machine. Capabilities na yun, nagagamit talaga sa real world. Anong pinaka-category nito sa sasakyan na to, sir? Luxury? Sa totoo lang, para sa amin, it's a class of its own. Kumbaga parang hindi siya, kung mapapansin mo, hindi lang siya luxury kasi meron siya nitong mga capabilities na to. Hardcore na off-roading yung mga may mga ganyan. Oo nga, meron 4x4 din pala siya, no? Diba? 4x4 capabilities. Correct. Kaya lang, syempre, yung mga, ano naman, pag sinabi naman nating hindi siya luxury, parang mali din naman. Kasi, Oo. napaka-komportable. Tignan mo to, parang sa aeroplano. Pwede mong i-set ng ganyan para yung ulo mo hindi gumagalaw-galaw. So, very luxurious yung mga ganyan. So, it's a category of its own, pero siguro kung tatawagin natin, medyo full-size SUV na nasa luxury category. Yes. And then, yung ating pinaka-rear view mirror, ano na rin, no? Camera na rin yan. Camera na rin, monitor Yeah. na rin siya. Monitor na rin. Ilang inches to, sir? 15.6. Kasi ito mo monitor kung ilan yung estimated time travel mo pa to, no? Pati yung mga basic settings ng sasakyan, nandiyan na siya lahat. Kung gusto mong iset yung, for example, hybrid mode ba or EV mode, yung gusto mong gamitin, pwede mong iset lahat, pwede mong iset dito. So, talaga. kaya niya mag-stand alone na pure EV mode. Correct. Hanggang 200 km, 190 kilometers. Okay. Ang medyo disclaimer doon is that, ano lang yan, ipaprioritize niya. Kunyari, meron kang adjustment dito, 80-20 yung EV priority. 80% battery, 20% gas. So, habang kinokonsume mo yung 80% mo bago pa maubos yung 80, i-recharge na niya kasi syempre ayaw naman niya na masiro ka. HEV mode naman, 50-50. Useful tong EV priority kung marami namang charger sa inyo. Kung gusto mong makatipid nung charge mo, pwede namang mag-HEV mode 50-50 yan. So, magtutulungan sila. Kung talagang ayaw mo magpagas, sasagarin natin hanggang bawat patak ng fuel, lalo na sa mahal ng fuel ngayon, meron tayong EV Max mode kung saan instead of 80%, mga 95% yung ima-maximize niya. So, napaka-intelligent. Pero pag hindi mo ginalaw lahat yon, siya na bahala, kaya na niyang mag-decide para sa'yo. Tulad ngayon, nag-charge siya, patay ang makina natin. Oo nga, no? Yan. Ang galing. Pati manibela nyo, oh. Very luxurious. Yes. Tapos, dito sa unahan, meron tayong cup holders at saka ito, Charging na port, rin. wireless Then ito, monitor din, ano? Yan sana yung papakita ko sa iyo last pag close natin pero excited ka na. Merong party trick kasi yan. Pwede mo Oo. siyang gamitin start-stop. Okay, so ayan na rin yung start button mo. Pwede mo rin palitan yung clock mo parang mga luxury car. Galing, no? Yan. May personality siyang ganyan. Pero nagustuhan ko sa kanya kahit paano yung mga physical knobs and buttons pa rin tayo. Correct. Easy to reach, easy to control. Again, meron ka ulit, ano dyan, seat ventilation, meron ulit dyan. Dito na lang din ko kontrolin. Alright. rin. So this is an automatic, no? Yes. So yun, automatic lang lahat ng variant nito. Yes, wala nang manual ng mga Oo, ganito, syempre. okay. Correct. So ano pa, sir, yung dapat namin malaman na hindi namin naitanong? Ang dami talaga madami masyado para ilista. Pero sa tingin ko, ang maganda tingnan natin, puntahan natin para mas ma-appreciate natin. Dito sa GWM booth natin, sa Mias, i-invite natin ang lahat. Hindi lang to yung sasakyan natin dito, no? May mga iba pa tayong pwedeng tingnan. We have the Haval H7, yung bago namin plug-in hybrid. Tapos yung Aura 5 naman na full electric nating sasakyan. Sir, may presyo na po ba ito? The indicative price for this is 6 to 6.5 million. Pero yung mismong makukuha nating spec will vary a little bit from this kasi this is China spec. Kung meron kayong questions, feel free to visit either our website or contact yung GWM. Pinakamalaki at pinakamaganda nating showroom ay nasa GWM UN Avenue. There are GWM dealerships in Luzon, Visayas, and Mindanao. Meron tayong 14 dealerships nationwide. You can contact din the Facebook page kung if you have more questions. Actually, pati yung mga handlebars
bars dito, meron din. Correct. Bandang gilid. So malaki siya, malaki talaga tong sasakyan na to. Hindi siya yung, akala ko sa, pag nakikita ko sa pictures, is sakto lang. Ang laki niya sa personal. Hindi siya yung mga regular na SUV na nakikita Correct. natin. Mas malaki siya. I think ano bang mga ka-size na ito sa market? Mga Land Cruiser siguro, Land mga Cruiser, Land Cruiser no? Roll, Ganyan, ganyan. ka-size niya. So, Pero yung features talagang apaw pa doon, lampas yes, pa doon sa oo, ganun. sobra. So you're getting more doon sa magiging presyo niya. So Yes. we will see kung ano yung magiging official price nito, netizens. Para sa inyo, sulit ba? Comment nyo naman dyan sa baba. So yun na nga, netizens, ang GWM Tank 700 High 4Z para sa inyo. Sulit ba? Ano pa kaya mga ibang sasakyan or motorsiklo ang gusto yung review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, right safe always.